Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Naway nasa maayos kayong kalagayan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ating kapaligiran. Pagkatapos ng ating aralin ay inaasahang na ilalarawan ang kapaligiran na binubuo ng mga bagay na may buhay, na ihahambing ang malinis at maduming kapaligiran. Natutukoy ang mga dapat gawin upang mapangalagaan ang kapaligiran. Pero bago tayo magsimula, magbalik tanaw muna tayo. Naalala niyo pa ba ang ating itinalakay nung nakaraang araw? Tama! Tungkol sa wastong paggamit ng kuryente. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa wastong paggamit ng kuryente? Una ay huwag ipasok ang mga daliri, laruan o anumang bagay sa saksakan ng kuryente. Pangalawa, lumayo sa mga lugar na may markang nagpapaalala na ito'y delikado lalo na ito'y nakakakuryente. Pangatlo, huwag magdala ng mga kagamitang di kuryente sa banyo o habang maliligo. Pang-apat, huwag hilahin ang mga plug sa saksakan gamit ang basang kamay. At ang panglima sa pangkalahatan, humingi ng tulong sa nakakatanda kapag gumamit ng kagamitang di kuryente. O mga bata, bakit dapat nating tandaan ang wastong paggamit ng kuryente? Tama! Upang maiwasan natin ang panganib dahil ito ay delikado. Ngayon, dumako na tayo sa ating bagong aralin. Ngunit, bago tayo magsimula, may babasahin muna ako sa inyo ng maikling kwento. Makinig kayo mga bata. Ang pamagat ng kwento ay ang pagbabago sa kapaligiran ko. Si James ay isang laking probinsya. Dito siya pinanganak at lumaki. Napakasariwa ng hangin, may maaliwalas na paligid at may malilinis na batis. Napakasarap talagang tumira sa probinsya, ang sambit niya sa kaniyang sarili. Makalipas ang ilang taon, lumalaki at nagkakaisip na si James. Napagpasyahan siya ng kaniyang mga magulang na lumipat sila sa syudad upang manirahan dahil doon nagtatrabaho ang kaniyang mga magulang. Ang laki ng pagkakaiba dito sa kaniyang kinalakihan. May mataas na gusali, maraming tao at higit sa lahat ay walang gaanong punong kahoy. Nalungkot si James sa kanyang nakita, kaya naalala niya ang kanyang probinsya. Sa ilang taon niyang pamamalagi sa syudad, nakapag-adjust na siya dito. Nang magkaroon siya ng trabaho, napagpasyahan niya na umuwi ng probinsya upang magbakasyon. Ngunit, laking gulat niya dahil ang laki na ng pinagbago nito. Nawala na ang mga malilinis na batis at napalitan na ng mga lumulutang na basura. Ang mga punong namumunga ay napalitan na rin ng mga gusali. At ang sariwang hangin na nalalanghap ay napalitan na ng mga usok at alikabok. Nalungkot siya sa kanyang nasaksihan. Kaya naman, nag-isip siya ng mga bagay upang mabalik at mapanatili ang ganda ng kaniyang kapaligiran. Ngayon, sagutin natin ang mga tanong. Saan pinanganak at lumaki si James? Bakit napagpasyahan ng kanyang mga magulang na lumipat sa syudad? Pagdating niya sa syudad, ano ang kanyang nararamdaman? Nang umuwi siya sa kanyang probinsya, ano ang mga nagbago? At panglima, ano kaya ang mga dapat nating gawin upang mapangalagaan at mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran? Ngayong araw ay tatalakayin naman natin ang pagkakaiba ng malinis at maduming kapaligiran at paano ba natin ito mapapangalagaan. Handa na ba kayong makinig? Kung handa na, atin ang simulan.
Ang kapaligiran ay isang lugar o kondisyon na kung saan ang isang tao, hayop o halaman ay nabubuhay. Binubuo ito ng maraming likas na anyo katulad ng tubig, hangin, tao, hayop at iba pa. May dalawang uri ng kapaligiran. Ito ay ang malinis at maduming kapaligiran. Uulitin ko, may dalawang uri ng kapaligiran. Ito ay ang malinis at maduming kapaligiran. Ang maduming kapaligiran ay naglalarawan ng isang lugar na may maduming hangin, lumulutang na basura, nagkalat na mga hayop at mausok na paligid. Ano naman ang maaaring mangyari kapag madumi ang kapaligiran? Ang maduming kapaligiran ay maaaring makapagdulot ng sakit at iba't ibang sakuna katulad ng baha. Isa rin sa dahilan ng pagbaha ay ang pagbabara ng mga basura sa mga kanal. Ang malinis na kapaligiran ay naglalarawan sa malinis na paligid at may sariwang hangin. Ito ay lugar na walang nakakalat na basura at may malinis na tubig. Ano ang maaaring idulot ng malinis ang kapaligiran? Ang malinis na kapaligiran ay maaaring makapagdulot ng kasiyahan, kaginhawahan at walang sakit na pamayanan. Ano ang mga dapat gawin upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran? Una, itapon ang basura sa tamang lalagyan. Pangalawa, ihiwalay ang mga nabubulok at hindi nabubulok na basura. Pangatlo, magtanim ng mga puno. Pang-apat, tumulong sa paglilinis ng kapaligiran. Panglima, itali o bigyan ng maayos na tirahan ang mga alagang hayop. Pang-anim, i-recycle ang mga bagay na maaari pang magamit. Pang-pito, huwag magtatapon ng basura sa mga ilog at batis. Pang-walo, iwasan ang pagsusunog ng basura, lalo na ang mga plastic dahil nakakasira ito sa ating ozone layer. Pang-siyam, sundin ang mga karatula o signage sa kalsada na naglalayong mapanatili ang kalinisan sa paligid. At pang-sampu, mahalin natin ang ating mundo. At yan ang ating gagawin upang mapanatiling maayos at malinis ang ating kapaligiran. Ngayon, dadako na naman tayo sa pagsasanay. Sa panuto, lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa kapaligiran at X naman ang kung hindi. Ano ang inyong nakikita sa unang larawan? Ito ba ay X or check? Ang tamang sagot ay X. Sa pangalawang larawan, ano ang inyong nakikita? Ito ay check. Sa pangatlong larawan, ito ba ay check or X? Ang tamang sagot ay check. Sa pang-apat na larawan, ito ba ay X or check? Ang tamang sagot ay check. Sa ikalimang larawan, ito ba ay X or check? Ang tamang sagot ay X. Para sa pangalawang gawain, tukuyin ang mga dahon na nagpapakita o kinakailangan ng malinis na kapaligiran at idugtong ito sa mga sanga ng puno. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto para sagutin ang mga sumusunod.
Alin kaya sa mga dahon na iyan ang nagpapakita o kinakailangan ng malinis na kapaligiran? Una ay malinis na tubig. Pangalawa, sariwang hangin. Pangatlo, mga puno. Pang-apat, ligtas sa mababangis at mapanganib na hayop. At ang panglima ay compost pit. Ang compost pit ay pataba na kinakain ng mga halaman. Magaling mga bata! Pwede nyo bang ihambing ang malinis na kapaligiran at maduming kapaligiran mga bata? Tama! Laging tandaan na ang malinis na kapaligiran ay naglalarawan sa isang lugar na may malinis na tubig, sariwang hangin at walang basurang nakakalat lamang sa kung saan-saan. Ang maruming kapaligiran naman ay naglalarawan sa isang lugar na maraming basurang nakakalat, mabaho ang paligid at nakakalat ang mga hayop. Ang maduming kapaligiran ay maaaring magdulot ng mga sakuna sa iba't ibang uri ng sakit sa tao. Para sa inyong pagtataya o huling pagsusulit, sa panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay tama at malungkot na mukha naman kung ang pahayag ay mali. At para sa inyong karagdagang gawain, maraming salamat mga bata! Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pagkikinig, paalam!